Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, pag-usapan po natin itong mga pagwawalwal, no? Umuwi lang ng Pilipinas para magwalwal muli, manira ang inyong tokmol na Vice Presidenteng Sara Pusit Duterte. Nagpunta po siya sa Senado para sa kanyang budget hearing at wala yatang 30 minutos, nag-motion for parliamentary courtesy. Di po ba? Ayos na ang buto-buto. Milyon na naman po ang lulustayin ng inyong lustay tokmol na Vice Presidenteng Pusit. At gusto pang padagdagan, nako, kawawa na naman po ang ating kabanang bayan. Kawawa ang mga OFWs. Grabe mga kababayan, milyon ang lulustayin ng inyong tokmol na Vice Presidente. Kumbaga, fly away, fly away. Diba? Ganun po yung kanta niya eh. In your jet stream, fly away. Ngayon po mga kababayan, patuloy po ang kanyang paninira at patuloy po nilang inuudyukan ang Armed Forces of the Philippines na pumanig na sa kanila. Kasi po, ano po ang sabi niya sa gobyernong Marcos? Mamaya malalaman ninyo. At ganun din po, idinadawit niya na rin si former Speaker Martin Romualdez sa isa na namang illegal na gawain. Bihira. Talagang yan po ang purpose no? Maski na wala na sa speakership si Martin, pabagsakin pa rin kasi galit na galit po si Sara Duterte dito. Gawa nung siya ay tinanggalan ng confidential funds at hindi po siya kinampihan at ang kinampihan ni Martin ay ang mga makakaliwang grupo. Yan po yan. Yang babaeng tokmol na yan na ipinutok ni Dugong doon sa sinapupunan ng asawa niya, binuhay pa. Sana nilunok na lang para less problema sa bansa. Less ang mga baliw sa bansa. Sa magnanakaw at sinungaling. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin itong balita dito sa GMA News Online mga kababayan, na kung saan sinasabi na naman ng inyong tokmol na Vice Presidenteng Pusit na ang gobyerno daw po ni Pangulong Marcos ay very unstable, magulo, walang stability. Yan po, Sara Duterte believes Marcos government now unstable. Base sa kanya. Sara Duterte expressed belief that Marcos government is no longer stable amid allegation of corruption where several lawmakers were being implicated. Paano mo nasabing unstable na? Mga lawmakers yan. Sila ang mga nagnakaw. Di po ba? Meron ba tayong chaos? Ganon? Meron ba tayong... Baka anarchy kayo yun. Gustong-gusto nyo magpabagsak. Kayo ang nagsisimula ng gulo. Pero the government itself, hindi po. Mga mambabatas yan ng mga mandarambong. Kaya nga binuksan ang investigasyon, inilahad, no? Ibinunyanyang sa politiko ang mga kagaguhan nitong mga mambabatas na magnanakaw sa kaban ng bayan. Sasabi mo, unstable? Gali. Sino ang unstable mga kababayan, ha? Ang unstable dito ay si Tokmol. Unstable ang utak niyan. Bakit? Baliw nga po yan. Diba? Tapos, paniniwalaan siya? Sinong maniniwala sa kanya? Yung mga minions nilang DDS. Itong mga kababayan, sinasalsal nila ito. Korupsyon, unstable na. Para po, ang panawagan nila, hindi lang sa taong bayan. Inuudyukan nila ang AFP. They will keep doing this. Inanaratiba nila ito. Kumbaga, i-hypnotize nila ang men and women in uniform hanggang sa bumigay ang men and women in uniform. Sige na nga, unstable to. Sige na nga. Kasi inulit ng inulit Ang mga salita na inulit ng inulit,
magiging tatanggapin mo na. Kumbaga yung kasinungalingan na paulit-ulit, magiging katotohanan na. Yung po yan. Kaya nga sabi nila, may nagsabi nito it doesn't have to be true. It must just like look it. Parang hindi naman dapat katotohanan. Para lang katotohanan. It just have to look like it. No? Paniwalain mo sila. It doesn't have to be true. It must have to look like it. Parang ganun po yung mga kataga. Hindi kinakailangan katotohanan pero gawin mong katotohanan. Ipilit mo. Parang ganun. Para itong mga tanga na ito, na mga hindi nag-uusisa, hindi walang tamang pag-iisip, na tulad ng inyong tukmol na Sara Duterte, maniwala. Pero I believe, naninindigan po ang men and women in uniform na they are still loyal to the Constitution. They are not loyal to a political party, to any politicians. Tama po yan. Huwag po kayong maniniwala kay Pusit. Sabi pa niya dito, our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. And we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. O tingnan ninyo, wala daw nangyayari sa ating bansa. Diba? Ikaw, ano nagawa mo para sa ating bansa? Diba may impeachment trial ka pa? Akala mo absuelto ka? Kasama ka doon. Kasama ka dito sa mga mandarambong ng mga mambabatas. Karamihan dyan nakaaliyado sa'yo. Yung mga allegedly nakaaliyado sa'yo. Remember? Kasama ka dyan. Kaya wag kang magmarunong. Wala daw nangyayari sa bansa, bulag ka. Tulad ng mga followers mo. Ang dami nang naitulong sa mga sektor ng mangingisda, sa sektor ng mga magsasaka, sa sektor ng mahihirap na pinabayaan ninyo. Nakailang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan niyang politika. Really? Kung tinigilan mo ang pamumulitika, sana tumulong ka sa gobyernong ito. Diba sinasabi mo may alam ka pa paano pabababain ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo. May alam kung paano pasusolusyonan ito. Hindi ka nga nakikipagtulungan Ano ginagawa mo? Pamumulitika. Sinisira mo. Yung mga programa ng gobyernong ito. Ikaw ang tingnan ninyo, sino ang unstable? Di ba siya? Hindi niya alam ang sinasabi niya. Tigilan ng pagpuna ng pag-una ng sariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayo nakita at all na project na nakatulong? Ay nako! Wala Meron ba kayo nakita na project na nakatulong sa ating bansa? Wala! Wow! Bakit di mo tanungin si Secretary Sani Angara ng DepEd? Bakit hindi mo tanungin ang Department of Tourism? Kakampi mo yan. Bakit di mo tanungin ang Department of Agriculture? Bakit di mo tanungin ang Department of Agrarian Reform? Also, you can ask the Department of Finance. Yung koleksyon. Diba? Wala! Bobo kasi! Yan ang tinatawag nyo, siya ang unstable. Yan ang hindi nagbabasa ng mga balita sa ginagawa ng gobyerno. Anong binabasa nila? Journal of Devil. Yun po yun. Wala. Bulag po sila sa ginagawa ng administrasyon. Pipi, bingi at bulag po sila sa ginagawa ng administrasyon ng pagtulong. Nandiyan po nagkalat sa RTBM, sa PCO, no? Sila po ang unstable. Because what? They are the destabilizers. Pababagsakin at pababagsakin nila ang gobyernong Marcos hanggang sa ikalimang sona ng Pangulo. They will try it. They will try it, mga kababayan. Hanggat hindi umaabot ng ikalimang sona ang Pangulo, they will try to destroy him. Bago sumapit ng ika-4 na taon ng Pangulo, they will try to put the Marcos administration down. Kasi po bakit?
hindi nila magawa ang gusto nila. At lalong ginagamit nila ang kalagayan ng dati ninyong Pangulong Karton na nandun sa ICC. Yung sinasabi niyang hindi sila galit, kalimaya dyan, sinungaling yan. Sinungaling sa sinungaling ang mga Duterte. They will take revenge. Ha? Kaya ito ay sinasabi niyang government now unstable. Ang audience na gusto niyang makuha dito, mga kababayan, ay ang men and women in uniform. Pumalpak po sila eh. Na ito, inano natin ito sa ating LS. Sa report pa ito ng international media. Na muntik na sanang matanggal ang Pangulo noong September 21. Hindi lang umagri yung isang mataas na opisyal ng army kasi ayaw niyang iupo si Sara Duterte. Pero yung isang napakalaking simbahan di umano ang nag-uudyok sa isang militar na yan, natanggalin si Pangulong Marcos at iupo si Tokmol. Hindi po pumayag yung yung military. Hindi po. Ayaw nilang iupo si Sara Duterte at ayaw din ng bansang Amerika. Walang backing ng United States. Kaya Tokmol, mangarap ka. Hanggat may backup ang Pangulong Marcos na isang malaking kalabaw na tulad ng Amerika, hindi. Sino ba backup mo? Sinong kalabaw mo? China. Oh, 'di ba? Ang China ang nag-uudyok diyan kay Tokmol. Isa sa mga biggest funder ng Duterte ay ang China. 'Di ba? Yan po ang kanilang motherland. Hindi po Pilipinas. Ang affiliation nito ay sa China. Pag naupo itong presidente, lahat ng mga programa ng Pangulo para sa mahihirap, reverse po yan. Titigil po yan. Yung mga processing, rice processing plant, cold storage, tigil po yan. Ang infrastructure, tigil po yan. O, tingnan ninyo, wala bang nagawa para sa bansa? Zero billing sa hospital, nasaan? Di ba? Ano pa? Kinuha yung 255.5 billion sa DPWH kasi kukurakutin, inilipat sa mga sektor ng pangpara Pilipino. 'Di ba? Si Erwin Tulfo tuwang-tuwa. Yung 36 billion nilagay sa sa DSWD. 'Di ba? Sinong kumuha ng malaking chunk? Ang DOH at PhilHealth. Followed by Department of Education. Yung bang walang nagawa sa bansa? Ang walang nagawa sa bansa, ikaw Tokmol. Kasi yung mga programa mo tulad ng lab bus naging lab ghost. Walang sumasakay. Naggagastos ka lang ng pera ng taong bayan. 'Di ba? Tapos meron kang anong karapatan mo, anong moral ascendancy mo para sabihin ang gobyernong Marcos ay unstable? Wala kasi Tokmol kay. Ikaw at ang mga minions mo ang unstable kasi hindi kayo makaporma at hindi rin kami papayag na maupo ang isang Duterte dahil tiyak malalagasan na naman ang mga totoong Pilipino. Mawawala na naman tayo ng mga kababayang totoong 100% Pilipino ang dugo. Ha? Okay, pasok naman tayo dito. Si Speaker Martin o former Speaker Martin, disclaimer lang, hindi natin ipinagtatanggol dito si Speaker Martin. Babatikusin at babatikusin natin ito kung meron kayong mailabas na ebidensya na mabigat na magpapatunay na sangkot talaga siya sa mga lahat ng anomalya na binabato ninyo. Eh wala po eh. Puro po kayo daldal eh. Ako nag-aantay lang ako. Pag totoo yan, talagang babakbakan ko siya. Wala akong sisinuhin dito. Maski na ang presidente, pakitaan nyo ng tunay na ebidensya, hindi yung daldal o gawa-gawa o AI generated. Sinasangkot na naman ni Baliw na Tokmol na Sara Duterte sa isang kontrobensiya na illegal na gawain ang former speaker. Politiko, hindi lang sa flood control. Tokmol accuses Martin Romualdez of wetting payoffs. Kumukubra daw sa payola ng wetting si Martin Romualdez. Paano po nalaman ni Sara Duterte? Ha? Ito, hindi lang sa flood control, pati sa tignan mo, pati sa gumagawa ng kwento. I planted a story. Paniwalaan nyo ako kasi vice president ako. Gago, Tokmol ka nga eh. Ha? Sa illegal guangbing, tumanggap si Martin. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtatabaho nung basura, flood control yung pera na tinatransport nila pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver.
Alam nyo kung sino nag-tip off daw sa kanya? Ha? Tinip daw sa kanya ito nung nagtatrabaho sa opisina ni Speaker Martin. Meron pong traidor sa opisina ni Martin. Ayun. Ngayon, mapapahamak yung mga nasa opisina ni Martin. 'Di ba? Ginamit na naman niya yung mga nasa opisina ni Martin nagtatrabaho. Meron doon at chuchuchu na Duterte supporter. Galit kay Martin? Nasaan ang ebidensya, mga kababayan? Nasaan ang ebidensya ng babaeng ito na nababaliw na sobra ang infatuation niya kay Speaker Martin? Sobra ang galit, gustong makabawi. Pero asan ang ebidensya? Tulad ng sinasabi ko, sino sa sources mo sa opisina ni Martin ang nagsabi sa'yo? Ano pangalan? Nasaan yung dokumento na tumanggap ng wedding payout si Martin? Wala. Dito lang, laway lang, galing sa mabaho niyang bunganga. Hindi niya mabanggit yung ano, di ba? Hindi siya sigurado, so therefore gawa. Kung talagang sigurado ka, ito ebidensya, ito yung pera na galing sa wedding. Sino ba yung mga nagwe-wedding diyan? Di ba mga kaalyado mo? Ang next na ibibintang nito kay Martin, human trafficking. Pogo, yun ang matindi. Pogo na naman yan. Ayan, lahat na lang po ng gawain nilang illegal, ibabato kay Martin para paniwalaan. Remember, they are good at planting evidences. They are good on planting a story. Yung mga gagawa. Bakit? China narrative. Disinformation campaign. Paniwalaan mo, ulit-ulitin mo. Mga tanga kasi ang mga Pilipino. Maniniwala yung mga yan. Ay, hindi po lahat. Mga DDS lang ang tanga kasi walang sariling pag-uutak ang mga yan. Maglabas kayo ng ebidensya. Labasan mo ng ebidensya na si Martin ay tumanggap ng illegal na pera galing sa wedding. Hindi yung, merong nag-tip sa akin galing sa opisina niya, trabahador. Kwento mo sa lelang mo, di po ba? O kayo po, ano pang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.